Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga dahil napakasarap pala sa feeling na hawak ko na ngayon ang susi para sa sarili naming bahay. 2013, ipinanganak ko si Ate Carmela at dito nga nagsimula ang aming maliit na pamilya. Aminado ako na napakabata ko pa noong mga panahon na ito para magsimula ng pamilya pero hindi ko naman iyon pinagsisisihan. Wala rin kaming ipon at talagang bayad utang lang din talaga napupunta ang kinikita namin noon. Umuwi kami ng Bulacan at dito nga kami unang nangupahan sa maliit na bahay na ito. Hindi rin siya ganun kagandahan at hindi rin platada pero okay na ito sa amin noon. Ang importante kasi sa amin ay may matutulugan at magkakasama kami. Birthday ko pa nga noong mga panahon na ito pero kahit gipit nga ay na iraraos pa rin. At sa mga panahon na ito talagang nasubok ang pagsasama namin ni boss. Hanggang sa medyo nakakaraos kami at naisipan naming lumipat nga ng panibagong mauupahan. 2 years old na nga si Ate Carmela nito at dito na nga rin namin isinelebrate ang kanyang birthday. Nag-umpisa rin kami na walang kagamit-gamit at kahit nga sopa ay wala din. Cellphone nga lang din kami nanonood noon ni Ate Carmela dahil wala rin kaming TV. Year 2016 naman nang ipinanganak ko si Gael at dito sa taon na to medyo nakakaraos-raos na kami. Nakakabili na kasi kami nito at nakakapundar na rin ng kahit paunti-unting gamit. Si Daddy Boss nga lang din ang may trabaho nito pero nakakaraos pa rin kami at napagkakasya nga ang aming mga gastusin. Halos 6 na taon nga rin ang itinagal namin sa bahay na ito at may dala talaga itong swerte para sa amin. Kaya lang sa paglipas ng panahon ay kailangan nga rin namin itong bitawan dahil nga ang isa sa problema namin dito ay ang pagbaha. Kahit medyo mataas na nga rin yung aming lugar ay hindi rin talaga maiwasan dahil nga minsan ay nagha-high tide. Ilang beses na nga rin kaming muntikang maligo sa baha dahil nga yung aming kama ay nasa lapag lang din. At nung minsan nga mag-high tide ay naramdaman na lang namin na basa na nga yung kama namin. Unti-unti nga ring sinisira ng baha ang aming mga kagamitan lalo na nga yung sofa na unang-una nga naming naipundar. Pati na nga rin yung structure ng mismong bahay talagang nasisira na nga rin ng dahil sa baha. Hindi na nga rin ganun kaganda yung itsura ng bahay at kahit anong linis ko nga at ayos ay talagang parang magulo pa rin. Nag-uumpisa na nga rin magkasakit ang mga bata kaya naman naisipan na nga rin namin talagang humanap ng medyo maayos-ayos na bahay at hindi nga binabaha. Hanggang sa January 2022 nakita ko nga ang paupahan na ito. Hindi na nga kami nagdalawang isip at agad nga kaming lumipat dito at bumili na nga ng bagong gamit. Halos lahat nga ng gamit namin dito ay talagang bagong bili kaya sobra-sobra nga ang saya ko. Nagagawa ko na nga rin na makapag-selfie dahil nga medyo maayos na nga itong aming tinitiran. At ang lagi ko nga gustong nakikitang malinis ay itong ang aming sala. Ang saya nga rin ng unang New Year celebration namin dito sa inuupahan naming bahay. At hanggang sa lumaon ay talagang na-inlove na ako dito sa aming bahay kaya ito at naging content ko na nga rin sa aking mga vlogs. Paglilinis nga ng aming sala ang aking unang naging content noon dahil yan talaga ang pinaka-favorite part ko ng aming bahay. Dati-rati kasi ay wala talaga kaming sopa at ngayon ay may pagkakataon na ako kaya naman pinagaganda ko na nga lagi ang aming sala. Halos karamihan nga ng aking mga vlogs ay sala talaga ang inyong madalas na makikita. Para sa akin kasi sala ang nagwe-welcome sa lahat ng bisita kaya sabi ko sa sarili ko dapat maganda lagi ang aking sala. Kaya bukod sa naging habit ko na talaga ang paglilinis, eto talagang sala namin ang pinapanatili kong maayos. Hindi ko na nga rin mabilang ang content na nagawa ko sa loob ng apartment namin na ito. Marami nga rin ang nagsasabi na napakaganda nga raw ng aming bahay at napakaaliwalas. All white kasi ang pintura nito at talagang kailangang i-maintain na malinis. 2 years na nga kaming nakatira dito at napakarami na nga rin naming memory sa bahay na ito. Kabilang na nga dyan ang lagi naming pag-aaway ni boss. Charis. At syempre, bilang isang pamilya ay nangangarap din kami na magkaroon ng sarili naming bahay. Hindi naman kasi pwedeng mangungupahan lang kami forever dahil may dalawa rin kaming anak. Gusto namin oras na mawala man kami ay meron na silang sarili nilang bahay. Kaya patuloy kaming nagpupursige para sa dalawang bata at sabi nga namin ni boss sa susunod naming lipat ay sa sarili na naming bahay. At ito, finally, napakabuti ng Lord sa amin at naiiyak talaga ako habang pinapanood ko ito. Dahil finally, maishishare na namin sa inyo ang aming sariling bahay. Pasensya na kayo dahil talagang nagiging emotional ako sa voiceover na ito. Hanggang ngayon kasi ay hindi ako makapaniwala na meron na kaming sariling bahay. Sa katunayan ay last January pa nga namin ito nabili at hindi pa nga namin ma-share sa inyo agad dahil syempre marami pang papeles ang kailangang ayusin para mailipat nga ang titulo sa pangalan namin. Hindi ko nga rin pa pinapansin ang pag-e-edit ng video na ito dahil siguro nga ay hindi pa nga nagsisink in sa akin. Pero ngayon na nakikita ko ito at ine-edit ko ngayon ay talagang napapaiyak ako. Napakabuti kasi ni Lord para sa amin dahil binigyan niya kami ng pagkakataon para magkaroon ng magandang buhay. Second hand man namin itong nabili pero okay na ito sa amin dahil finally matatawag na namin itong sarili naming bahay. Napakaganda nga ng loob nito at talaga namang sobrang aesthetic. Ngayon pa nga lang ay naiisip ko na nga yung mga content na gagawin ko dito at talagang masayang-masaya kami dahil eto na nga, finally meron na kaming bahay. Isa nga rin sa nagustuhan ko dito ay itong ang modular cabinet. Dati-rati kasi ay
pinapanood ko lang ito sa ibang mga mommy content creator dahil sobrang nagagandahan talaga ako sa mga cabinet nila. Pero ngayon, meron na rin kaming sariling modular cabinet at talagang nakakaiyak talaga. Pasensya na talaga kayo, hindi ko lang mapigilan ang hindi umiyak. Dahil kagaya ng ibang mag-asawa na nag-umpisa sa wala, ganun din naman kami. Talagang sipag at syaga at pagpupursige ang ipinundar para magkaroon kami ng sarili naming bahay. At syempre, ang pagsasakripisyo ni boss para sa araw-araw niyang pagtatrabaho, talagang sobrang nagpapasalamat kami kay Lord dahil eto na ang umpisa ng aming panibagong buhay. Ang sarap talaga sa feeling ng may matatawag kang sarili mong pag-aari. Sa dinami-dami ng pagsubok na pinagdaanan naming pamilya ay hindi kami sumuko dahil nangangarap kami na magkakaroon talaga kami ng ganitong bahay. Hindi man ito yung tinatawag nilang dream house, pero para sa amin, isa na talaga ito sa pinaka-pinangarap naming bahay. Sa ngayon ay hindi pa namin ito muna matitirhan dahil marami pa kaming aayusin dito. Na-excite na talaga ako na i-share sa inyo ang magiging renovation ng bahay namin na ito. May bala kasi kaming gawin ni boss dito sa aming magiging kwarto. Syempre, pati na nga rin sa magiging kwarto ng mga bata. Pati nga ang mga bata ay talagang excited at ngayon pa nga lang ay iniisip na nga nila kung ano yung magiging itsura ng kani-kanilang room. At sa ngayon, ito na muna ang maipapakita ko sa inyo sa aming munting bahay at abangan nyo na lang ang mga susunod na kabanata. At manifesting sa mga nanonood nito, kayo na rin ang susunod na magkakaroon ng sariling bahay. Yun lang. Thanks for watching.